Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kumikinang ang kalangitan ng lungsod na tila isang koronang hiyas laban sa malambot na telo ng gabi. Nang gabing iyon, mistulang isang makabagong maharlika si Maxwell sa suot niyang pasadyang kulay abong Amerikana at malinis na puting kamiseta. Sa kanyang tabi, magili na naglakad si Cassandra na nakasuot ng isang payak, ngunit napakagandang kulay rosas na bestidang panggabing lalo pang nagbigay diin sa kanyang likas na kagandahan at tindi. Pagdating nila sa pasukan ng isang lihim at marangyang restoran, bumungad sa kanila ang makintab na pintuang salamin na tila magalang na nag-aanyaya sa kanilang pumasok. Kilala ni Cassandra ang restorang ito. Isa ito sa mga pinaka-eksklusibong kainan sa buong lungsod, isang lugar kung saan karaniwang kailangang magpareserba ng halos isang taon bago makakuha ng mesa. Gayunman, sa kabila ng kaalamang iyon, isang kontentong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang para sa isang eskodero, hindi umiiral ang mga karaniwang patakarang tulad nito. Makukuha nito ang anumang naisin niya. Isang tagapamahala ang magalang na yumuko habang naghihintay sa kanila sa may pintuan. Maligayang pagdating, Ginoong Eskodero. Handa na po ang inyong mesa, magalang nitong bati. Tumingin sa paligid si Cassandra, hinahanap ng kanyang mga mata ang iba pang mga panauhin. Ngunit ang tanging nakita niya ay hanay ng mga mesang maingat na inayos ngunit walang laman. Sa gitna ng restoran ay may isang maliit na bilog na mesa para sa dalawa na pinapailawan ng marahang liwanag ng kandila at tila naghihintay lamang sa kanilang pagdating. Lumawak ang kanyang ngiti habang napupuno ng kasiyahan at kumpiyansa ang kanyang dibdib. Naunawaan niyang ipinareserba ni Maxwell ang buong restoran para lamang sa kanilang dalawa. Naku, Maxwell, mahina niyang bulong, punong-puno ng paghanga at tuwa ang kanyang tinig. Talagang napaka-espesyal nito. Alam kong hindi ka na makapaghintay na makita ako, ngunit hindi mo naman kailangang mag-abala ng ganito kalaki. Bahagya lamang humiti si Maxwell, isang ngiting tila may bahid ng pag-aatubili. Maupo na tayo, maikli niyang tugon habang magalang na inilalabas ang upuan para kay Cassandra. Sa buong hapunan, walang tigil sa pagsasalita si Cassandra. Ikinuwento niya ang iba't ibang karanasan niya sa kanyang bakasyon sa Maldives, puno ng sigla at pananabik ang bawat detalye. Paminsan-minsan ay hinahawakan niya ang kamay ni Maxwell sa ibabaw ng mesa, pinupuri ang masasarap na pagkain, at hindi kailanman nawala ang maliwanag na ngiti sa kanyang mga labi. Si Maxwell naman, sa kanyang panig, ay tahimik lamang na nakinig. Paminsan-minsan ay nagbibigay siya ng maikling tugon habang pasulyap-sulyap na tumitingin kay Cassandra. Sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang ito na ang huling pagkakataong magkakaroon sila ng ganitong uri ng pag-uusap. Nang ihain ng panghimagas, marahang hinawakan ni Cassandra ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Maxwell, sabi niya, kumikislap ang kanyang mga mata sa pag-asa. Alam kong may nais kang sabihin sa akin. Pakiramdam ko, ito na ang tamang pagkakataon. Dahan-dahang binawi ni Maxwell ang kanyang kamay. Tiningnan niya si Cassandra, malamig at kalmado ang kanyang mga mata. Oo, Cassandra, tugon niya. Huminga siya ng malalim. Cassandra, panimula niya sa mahinang tinig, halos isang bulong lamang. Magkakilala na tayo mula pa noong mga bata tayo. Ang pamilya mo ay parang sarili ko na ring pamilya, at minamahal ka ng pamilya ko na parang sarili nilang anak. Sandali siyang tumigil at isang maliit ngunit punang kumpiyansang ngiti ang sumilay sa mukha ni Cassandra. Mabuti kang tao. Namumuhay ka ayon sa sarili mong mga paniniwala at kagustuhan, pagpapatuloy ni Maxwell, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ngunit alam mong palagi akong nakatuon sa aking trabaho at sa mga tungkulin ko sa aking pamilya. Alam mo ring magkaiba tayo, hindi ba? Pero magagawa nating maayos iyon, Maxwell. Maniwala ka sa akin, agad na sagot ni Cassandra, habang lalo pang lumawak ang kanyang ngiti at muli niyang inabot ang kamay nito. Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Maxwell, ngunit maluwag at walang siglang tugon ang kanyang pagkakahawak. Nang iminungkahi ng ating mga pamilya na tayo ay magpakasal at magtali ng ating mga buhay,
Pumayag ako dahil nagtitiwala ako sa kanilang pasya. Sabi niya, ang kanyang tinig ngayon ay tuyo, matatag, at walang pag-aalinlangan. Ngunit pakiramdam ko hanggang dito na lamang ito. Hindi niya inalis ang tingin kay Cassandra. Sa isang iglap, naglaho ang ngiti sa kanyang mukha. Nagkatitigan silang dalawa habang pakiramdam ni Cassandra ay tumigil ang mismong oras. Lahat. Ang marangyang restoran. Ang banayad na liwanag ng mga kandila. At ang buhay na matagal at maingat niyang pinangarap at binuo sa kanyang isipan. Ang lahat ng iyon ay tila gumuho at naglaho sa isang kisapmata. Ano ba ang sinasabi mo? Tanong niya, nanginginig ang tinig at halos mabasag sa pagkabigla, na para bang hindi niya matanggap ang kanyang naririnig. Ang ating kasunduan sa pagpapakasal. Hindi ito magtatagumpay, matigas na sagot ni Maxwell. Hindi tayo magkatugma. Hindi natin hinahangad ang parehong bagay sa buhay. Hindi magkatugma? Sigaw ni Cassandra, umaalingaw ang kanyang tinig sa loob ng walang lamang restoran. Buong buhay kitang kilala. Ang mga pamilya natin ang nag-ayos ng lahat. Magpapakasal tayo. Maxwell, hindi mo pwedeng gawin ito. Hindi man lamang natinag si Maxwell. Nanatili siyang nakaupo sa kanyang upuan, hinahayaang sumabog ang galit at dalamhati ni Cassandra. Humihingi ako ng paumanhin. Ngunit hindi ito makatarungan para sa ating dalawa, kalmado pa rin niyang tugon. Mabilis na tumayo si Cassandra mula sa kanyang upuan nang may matinding puwersa, dahilan upang matumba ito sa sahig. Makatarungan? Nasaan ang katarungan dito? Sigaw niya. Walang tigil ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Dinampot niya ang isang tinidor mula sa mesa at buong lakas itong inihagis. Umalingaw sa buong silid ang matinis na kalansing nito nang tumama sa sahig. Isa lang itong biro, hindi ba, Maxwell? Nagbibiro ka lang, tama? Nag-aapoy ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kanya at nanginginig ang buo niyang katawan. Hindi ako nagbibiro, Cassandra. Marahang umiling si Maxwell. Mababa ngunit matatag ang kanyang tinig. Hindi ko na ito kayang ipagpatuloy. Hindi ako magsisinungaling sa iyo. Hindi ako mamumuhay sa isang pagkukunwari kung kailanman ay hindi kita minahal. At alam mo iyon. Sa kaibuturan ng puso mo, matagal mo nang alam iyon. Taon na tayong magkasintahang nakatakdang ikasal. Hikbi ni Cassandra, basag na basag ang kanyang tinig. Minahal kita ng buong puso at kaluluwa. Naghintay ako. Diyos ko, napakatagal kong naghintay. Na balang araw ay mamahalin mo rin ako. Naniniwala akong mangyayari iyon. Alam kong mangyayari iyon. Mabagal na bumuntong hininga si Maxwell habang lalo siyang binibigatan ng pagkakasala. Noon, inakala ko rin iyon, Cass. Ngunit hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Gusto kong maging masaya ka. Karapat-dapat ka sa tunay na kaligayahan. Ngunit hindi iyon matatagpuan sa piling ko. Patuloy ang pagpatak ng mga luha ni Cassandra, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit ng nakakuyong. Lumapit siya sa kanya, halos mapatid ang tinig sa sakit. Ayoko ng iba, Maxwell. Ikaw ang gusto ko. Ikaw lang. Cassandra. Tumigil ka. Sigaw niya, at ang kanyang tinig ay tila matalim na humati sa katahimikan ng bakanting restoran. Ang malambing at mapagmahal na babaeng matagal nang kilala ni Maxwell ay tila naglaho. Ang pumalit ay isang babaeng puno ng nag-aalab na damdamin. Matapang, sugatan at naggangalit sa galit. Bigla niyang itinulak ang mesa ng buong lakas. Nagkikislapan ang apoy ng mga kandila habang ang mga plato at kubyertos ay bumagsak at nagkalat sa sahig, kasabay ng malalakas na tunog ng pagkabasag at pagkalansing na umalingaw sa buong restoran. Akala mo ba maaari mo na lang akong itapon na parang wala akong halaga matapos ang lahat ng taong ibinigay ko sa iyo? Bumaba ang tono ng kanyang tinig, puno ng lason at puot, nanginginig na tila isang ahas na handang tumuklaw. Akala mo ba basta na lang kitang hahayaang umalis? Dahan-dahang tumayo si Maxwell at sinalubong ang kanyang titig. Hindi mabasa ang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit sa loob-loob niya ay lalo lamang sumisikip ang kanyang dibdib dahil sa matinding pagkakasala. Cassandra, making ka. Napakalupit mo, Maxwell. Napakalupit mo. Dinampot niya ang isang basong alak na hindi pa nababawasan at mariing tinitigan si Maxwell.
Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa matinding galit at puot. Sa isang iglap, buong lakas niya itong inihagis. Hindi inaasahan ni Maxwell ang gagawin niya, kaya hindi siya nakaiwas. Tumama ang baso sa kanyang noo at agad na nabasag. Kasabay nito ay ang pag-agos ng dugo mula sa sugat. Nang makita ang sarili niyang nagawa, tila natigilan si Cassandra. Ilang sandali siyang nakatayo roon, nakatitig lamang kay Maxwell na para bang hindi makapaniwala sa nangyari. Pagkatapos ay tuluyan siyang bumigay. Napahagulgol siya ng iyak at mabilis na tumakbo palabas ng restoran, iniwang mag-isa si Maxwell sa gitna ng kaguluhang kanyang iniwan. Nanatiling nakaupo si Maxwell, tulala at hindi makapaniwala. Unti-unting tumutulo ang dugo mula sa kanyang noo pababa sa kwelyo ng kanyang damit. Iniangat niya ang kanyang daliri at marahang hinawakan ang sugat, dama ang hapdi nito. Ang sugat na iyon ay isang patunay. Isang pisikal na bakas na nagpapaalala na ang kanyang naging pasya ay nagdulot ng tunay at masakit na sugat sa kanilang dalawa. Tahimik ang loob ng pribadong eroplano ng pamilya Escudero. Ang tanging maririnig ay ang tuloy-tuloy na ugong ng mga makina habang hinihiwa nito ang kalangitan ng gabi. Patungo sila sa Switzerland, kung saan inaasahang dadalo si Maxwell sa marangyang paglulunsad ng Velour Fragrance House, isa sa mga pangunahing proyekto sa ilalim ng kanyang kumpanyang Venture and Corporation. Nakaupo si Maxwell sa tapat ni Bert, habang marahang idinidiin ng kanyang mga daliri ang tahi sa kanyang noo. Ramdam pa rin niya ang mapurol na kirot sa bahaging tinamaan ng basong nabasag sa kanyang balat 2 araw na ang nakalipas. Patuloy pa rin kumikirot ang sugat. Isang matalim na paalala ng huling ginawa ni Cassandra bago ito tuluyang lumayo sa kanyang buhay. Pagkatapos ng insidente, si Maxwell mismo ang tumawag kay Charles Gokongwei. Inaasahan niya ang galit, marahil ay matinding pagbatikos, ngunit sa halip ay nanahimik lamang si Charles ng ilang sandali bago nagsalita. Kalmado at maingat ang bawat salita nito. Iginagalang nito ang naging pasya ni Maxwell. Bahagyang gumalaw si Bert sa kanyang upuan, binasag ang katahimikan sa kanyang nakagawi ang mapagbiro at palangiting ekspresyon. Kaya, ano na ang plano mo ngayong muli kang malaya at wala ng kasintahan? Agad siyang pinukulan ni Maxwell ng matalim na tingin. Ngunit wala siyang sinabi ni isang salita. Bahagyang yumuko si Bert pasulong at pinagtitigan si Maxwell. Nawala ang karaniwan nitong mapagbiro at magaan na anyo, napalitan ng isang pambihirang kaseryosohan. Maging tapat ka sa akin, Maxwell. Tinapos mo ba ang inyong kasunduan sa pagpapakasal dahil kay Binibining Cruz? Nag-atubili si Maxwell. Sa loob ng 2 araw, paulit-ulit niyang itinanong sa sarili ang mismong tanong na iyon, sinusuri ang kanyang mga iniisip upang mahanap ang totoo. Sa wakas ay marahan siyang bumuntong hininga at pinatatag ang kanyang tinig. Hindi, Bert. Ginawa ko ito para sa sarili ko. Sandali siyang tumigil. Sa buong panahong ito, binaliwala ko ang sarili kong damdamin. Itinuring ko ang mga iyon na parang walang halaga. Ang negosyo at pamilya. Madaling ayusin ang mga iyon, madaling kontrolin. Napatingin siya sa malayo, lampas kay Bert, na para bang may tanaw siyang bagay na siya lamang ang nakakakita. Ngunit ang pag-aasawa. Huminto siya muli. Ang pag-aasawa ay panghabang buhay. At mahaba ang buhay. Paano ko tatahakin ang napakahabang landas na iyon nang walang kaligayahan? Nang walang pag-ibig? Ang mahalin ng isang tao at ang tunay na magmahal. Hindi iisa ang kahulugan ng mga iyon, Bert. Sa unang pagkakataon, walang agad na naisagot si Bert. Pagkaraan ng ilang sandali, natawa ito at sumandal sa kanyang upuan. Grabe, hindi ko akalaing may ganito ka palang kalalim na damdamin, Maxwell. Sa lahat ng mga taong ito, para kang isang makina. Maging seryoso ka nga, Bert, mahinang saad ni Maxwell. Sige na nga, sagot ni Bert habang pilit pinipigilan ang kanyang pagtawa. Pagkatapos ay bahagyan niyang ikiniling ang ulo at muling sumilay ang pagkamausisa sa kanyang mga mata. Kaya naman, paano si Amara? Biglang natahimik si Maxwell. Agad na bumaling ang kanyang isipan sa kanya. Sa kanyang katatagan. Sa apoy na taglay ng kanyang pagkatao. At sa paraan kung paano nito nagawang galawin ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nananatiling tahimik. Hindi ako agad naakit sa kanya sa unang pagkikita, mabagal niyang pag-amin. Sa totoo lang, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos na naunawaan ang nararamdaman ko.
Napayo ko siya ng bahagya bago muling nagsalita. Ngunit kapag siya ang kasama ko, tumutugon ang puso ko sa paraang hindi pa nito kailanman ginawa noon. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Hindi ko iyon gusto. Ayokong nawawalan ng kontrol ng ganito. Kinamumuhian ko ang pakiramdam na hindi ko lubos na naunawaan ang sarili kong mga emosyon. Sandali siyang tumigil. Ngunit kasabay noon, gusto kong maramdaman din niya ang nararamdaman ko para sa kanya. Lalong lumawak ang ngiti ni Bert, wari nagtagumpay sa isang matagal nang hinihintay na kumpirmasyon. Nahulog ka na sa pag-ibig, Maxwell. Bahagya siyang natawa. At hindi basta-basta. Lubusan kang nahulog. Walang naging tugon si Maxwell. Hindi niya iyon maipaliwanag. Hindi niya iyon maamin ng buo. At hindi niya man lamang lubos na mailarawan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, naroon ang katotohanan. Mabigat. Tahimik. Ngunit hindi maikakaila. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Maxwell ang kanyang lumalalim na damdamin para kay Amara habang unti-unti niyang tinatanggap ang katotohanang hindi na niya kayang baliwalain ang nararamdaman ng kanyang puso. Samantala, maaaring hindi pa tapos si Cassandra sa kanilang kwento, at ang sakit at galit na iniwan ng kanilang paghihiwalay ay maaaring magbunga ng mga pangyayaring magpapagulo sa buhay nilang lahat. Kaya abangan natin,